Good day, this is Kuem, and today, this is our last episode sa Before CFOP and our first episode sa pagiging full CFOP. And after ka mag full CFOP, syempre, all of those is 3x3 state. Nakapag-umpisa na ako sa big cubes and other events like this, Mega, Pira, and N cubes list. So, full CFOP na ako. Para sa tribute, mag-solve ako sa tatlong cube na to. And this will be yung mga isa sa mga ito yung magiging huling setup ko na ganito, and baka hindi ko madala to inner mat yung isang mat, which is iwan ko ni Pangasinan and pupunta ko ng Bulacan. I will be a Bulacan boy again. Hindi ko alam kung gaano katagal yun, pero let's check na lang. Sige. Main cube ko talaga ito na. And push through doon. Remover pala yun. And this thing again. Okay. Mali. Heat. Sorry. Pressure lang. Makakainis ha. And meron akong mga upcoming na competition like Starlock, pero sa Baguio and sa La Union. Feel ko muna yung La Union, ang tagal ko sa Starlock, pero ox lang. And mga gun cubes yung price. Pero syempre, di ba tayo aasa na makakuha tayo ng place doon kasi inexperience pa ako sa mga ganong competition. Pero check natin, malay nyo, di ba? Ay, loko ko. And soon, gagawa ko ng sarili kong tutorial sa pag-reach ng full CFOP and kung paano ma-break yung mga sub, kasi may mga edit ball knowledge ako na nakuha, which is nakatulong naman talaga sa akin sa pag-break ng mga PB, ganun. And susunod kong aralin after full CFOP is yung YAW and then COLL para makaano ako sa mga competitive side. Yun ang mangyayari. Maglalast ako ng affiliate, kaya if pansin ng iba pag nag-live ako, halos wala lang basket. Nag-live na lang ako for practice. So ito yung current yaw ko ngayon. Parang hindi nga na siya matatawag na yaw kasi ang layo sa ibang pagsusolve. Kasi iba sideways pag nag-edge pairing, ako sa lateral pa din.
So you can see, pang beginner yung galawan ko sa 4x4. I don't think it's normal sa full C-Fab. Pero baguhan pa lang naman ako sa big cubes. So okay lang din. For me, medyo goods na yung progress ko dito. Kasi almost all the solves look ahead yung na-improve sa akin. Kumbaga, napafamiliarize ako sa mismong cube and sa mga gagawin, sa mga certain na scenario. Speaking of look ahead, parang hindi ko magana yung look ahead ko. Ang bagal ng look ahead ko ngayon. Or kasi mali yung arrangement ng pagkakasolve ko. Dapat hinuli ko yung 3x3, no? Pagkatapos mo kasi mag big cubes, meron yung feeling na parang ang lakas na look ahead ko, parang ang bilis ko mag-solve. Para kang na-stuck ng how many months or days playing ng harder level, tapos pagkabalik mo sa normal level, yung dali-dali lang. Parang gano'n yung feeling niya. Pati dito, pa-vertical din akong mag-solve ng center, tsaka nung edge pairing. And hindi ko rin masyadong gamay yung per block na ginagawa. 1, 2 pairs. Ito pwede ko nang i-insert. So, natanggal ko. Yan, parang yan. Yun yung napaplano ko pa lang, tong mga gantong block. Then, the rest is parang intuitive na. Pero, nagba-blocking ako dito para mas mabilis. Kasi yun din nata recommendation ng iba kasi hindi ako sure sa ibang cuber first, pero yung sinasabi ng iba, buuin muna tong side na to. At yun ang ginagawa ko palagi, pero mas pumilis ako ng bubuin ko muna yung isang center since parang wala naman na siyang parity. Yun na yung ginagawa ko, or parang hindi naman ako mahirapan sa pagbabalik. Green, insert out. Ba't nasira yung blue? Lala. Yan. Then, ayan, ito na. Pa-vertical pa rin yung pag-prepare ko. So we have orange here. Yung green naka-pair na yung dalawa. Ito na yung i-out ko. Green. Tapos yung blue magkaharap. Ito rin yung blue. Kita ko na agad. Pero yung green na isa, ayun. Pair ng blue. Insert. Ay, hindi ko na natin insert yung isa. Then yellow. Ito. Ay, hindi. Isa. Ayun. Isa pa pala yun. Madalas sa hindi mo mahanap, kasi sa tabi mo lang, nasa harap mo. Blue. Red. Unahin ko na yung red. Kita ko na Tapos yung blue din naman magagalaw. Ayun, pagkatapos ng edge, ay 4 na edge, i-align ko na yung center, which is green, red. Then, ayun, haharapin ko lahat to. Then, i-insert ko isa-isa yung sa edge. Tapos, sunod ko itong blue na to. Kaya, medyo matagal pa ako mag-pair.
Orange. Wala tang parity. Tapos yun, habang nag-resolve ako, nalalaman ko na rin if may parity siya o wala. Kasi medyo nakakalata na siya sa mga nag-resolve eh. Yun, yung back slot na gagawa ko na din. Tapos minsan, yung ibang OLL, nakakalimutan ko. Lalo pag sa big cubes na yung ginagamit. Tapos yung tamang setup or yung paglinis, pagkalas, hindi ko pa alam masyado sa mga big cubes. Ito masyadong matagal kaya hindi ko na ginulo. And bubuuin sa video na to. Kasi sobrang tagal talaga niya. Hindi naman masyadong makapag-focus. Pag ganito yung mga cases, minsan nag-Ortega na lang ako. Or pagka ano mo kasi ng case na to, meron yung EG1. If alam yung EG1, blue can be inserted blue can be inserted like this. Ito COLL, blue, so green side. Mali pa, parang mali nakakainis. Naging ano pa, Ortega pa. Useful din yung Ortega kapag may mga buo na ganito. Kasi alam mo na kung saan haharap. Doon ka naharap sa may mga buo. Like, nakapag sub 3 ako sa ganun eh. Ito, bubuin ko to. Kasama na to. Or since walang given, ito yung ibubuo kong isa. I-insert ko to. Yan. Pagkatapos nun, alam kong may buo dito sa baba, U2. Pero recommended na mas maganda nakaharap sa'yo yung isang pair. Like to. Kasi alam mong may buo agad eh. Pero ito na yung kamalasan sa sa Ortega. Nagsiset up ka ng pair tapos habubuo yung taas. Ang mangyayari, magiging reverse siya. Reverse na normal solve. Can do normal solve sa ganitong part. Mas mataas din yung yung chance na magkaroon ng skip sa normal na solve. Pero mas mataas yung one look chance sa Ortega. So, walang Ortega na part dito. Pero malapit to. Pwede. Alam ko may body ito. Then, pag walang pair, alam ko na nasa likod. Or pag alternate, i-flip ko lang siya. Kasi hindi ko yung alam yung alt ng reverse. Kasi timer eh. Kaya natin timeran ngayon. Ganda nung scrum. Walang mabuo. Ay, Ortega yun. Yung isang alg. Nakita ko kasi may dalawang buo dito. Sayang. Isa pa. Last. Then, maganda ako. Naka-orient. Ito hindi. Ano yun? May flip. Diba? Mas madali J-perm kaysa T-perm dito. Maraming retreat. Ay, maraming turns na kailangan sa T-perm. One, two, three, four. Pair. Alas na talaga to. Then go na. Yellow red. Red na lang. Uy. Nakakainis. So yun guys. This is Kuya Man. Peace out.